And now here are the latest headlines. National Artist for the Visual Arts, Benedicto Bencab Cabrera hits another career milestone in his latest exhibit this year. A Filipino journalist bids farewell to his colorful broadcasting career to resurface as a corporate head. And a former ABS-CBN anchorwoman and a previous GMA7 anchor will be joining forces in another network for a no-holds-barred interview. Hello everyone and welcome. And I am indeed very glad you can join us for this special edition of Corina Interviews. I'm Rico Hizon. At isa sa pinagpipitaganang mamamahayag sa buong Pilipinas to the world, Rico Hizon is in the house! Woohoo! Wow, 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 wow! Grabe! Corina Sanchez, Corina Interviews. Oy, grabe Never ka in my naman. wildest dreams. No! Talaga? Matagal ka na naming pinagpaplanuhan, Rico Hizon, kaya lang hindi ko alam kung nagtatagalog ka pa. Konti lang. May punto! Ano ba yun? Konti lang. Okay, dun muna tayo nung bata ka. Kasi syempre, maraming mga nanonood sa atin ngayon. Gusto rin nila na yung kanilang mga anak, o hindi ba? Iba-iba yan eh. Pwede rin silang maging mga news anchor, maging reporter sa telebisyon, Oo. di ba? Ano ba ang kailangan na background o pagpapalaki sa isang bata para maging kasing galing mong magsalita at mag-deliver ng news? Eh, ang balita ko, hindi daw makasalita ng diretsyo si Rico Hizon nung siya'y bata. Tama. Ano yan, bulol? Bulol. Bulol. Oo, hanggang 4.5 years old. Isa lang ang sinasabi ko sa magulang ko, Bala. Rico, anong pangalan mo? Bala. Hindi naman Bala, kundi Bala. Ay, nagtataka nga ang mga magulang ko, bakit Bala? Oo. Ewan ko, bakit ganon? Tapos, sinabi ng nanay ko, nako, ipasok na nga natin to sa isang speech therapist. Ay! Oo, sa isang speech therapist. Umabot ka pa sa ganun? Umabot ako doon, tapos nagsalita na ako, baka kasi natakot ako. Oh. Tapos pinasok ako, because of my late speech, Right. pinasok ako sa kindergarten, tapos sa prep, hanggang, hindi pa grade 1 to grade 7, high school. Kaya binuo ko talaga yung buong proseso ng edukasyon. Tapos yung nanay ko, nung bata pa ako, pinapanood na niya ang balita. Diba dati, Corina, ang evening newscast, 6 p.m. Yes. at 10 p.m. lamang. At saka hindi siya 1 hour. Right. 30 minutes. 30 minutes. So lagi kong katabi yung aking nanay na nanonood ng balita. Tapos nung grade 4, grade 5 ako, sinabi ko sa kanya na, Mami, gusto kong maging ganyan, reporter, where the action is Tina happening. Monzon Palma pa nun. Tina Monzon, Ikaw Tina Monzon talaga. Palma, Jose Mariveles, Ayan, Bong hindi pa ako Lapira. pinapanganak noon. Oh, that's right. Ito, naisip mo na yun. Naisip ko na yun nung grade 5. Okay. Tapos, I just started to be so... I used to be an A student in conduct. Tapos naging B+, tapos naging B. Tapos sinabi ng nanay ko, naku, grabe ka, Rico. Naging madaldal ka. So, sumama naman ako sa mga public speaking competitions. Declamation, bigkasan, oratorical contest, Totoo? talumpatian. O, pati Tagalog? Pati Tagalog. Ah, Oo. wow. So, one of my famous interpretations was of Carlos P. Romulo's speech. You still I am a remember? Filipino. I am a Filipino. In my veins runs the immortal seed of heroes. Diba? Jose Rizal. Diba? Wow, my Andres God. Bonifacio. Juan Luna. Wow. That's one of the main... And, well, I won gold medal. Naks naman, Oo, nung grade Kailangan school. banggitin natin yun, Gold medalist siya, Gold medalist sa grade Oo. 5. Grade Pero 5. hindi kaagad winner ang Rico Hizon. Kasi, were you second? Were you last among siblings? I'm the youngest. Youngest, Ako okay. yung youngest. Insecure ka daw sa mga kapatid mo. Oo, Bakit? kasi ang gagaling nila. They would always get 95, 100, and they were always top 5 in their batch. Ako naman, kulelat, nag-kindergarten, nag-prep, so I would only be mga top 50, top 80 in my Okay. batch. So I was your above average student but never your
Ace student. So sinabi ko sa sarili ko, saan pa ako talaga pwede mag-excel? Kumakanta talaga ako eh. Wow. Oo. Aba, Kumakanta kang talaga ako. ganyan. Papasample tayo. Miyembro ako ng kundi, ng Lasal. Kundira na. Hindi, kundi sana. Ay, hindi pumasa. Hindi. Hindi ka pumasa. Nag-audition ako. Oo. Usually, 5 auditions yan bago ka makarating sa final audition tapos sasama ka sa Kundirana. At that same time na nag-audition ako, inimbita ako para maging presidente ng Forensics Guild, which is the public speaking group at saka yung debating club. So I would have been with Gary, I would have been with Ogie kung nakasama ako sa Kundirana. Pero sinabi ko hindi naman exception yung aking singing voice. So pumunta na lang ako sa public speaking at saka sa debating club. Ayun. And doon na ako nag-excel. And I think I made the right choice. So even while you were growing up, sabihin mo lang, yan na, high school na, di ba? Ito pa lang si Rico ay raketero. Ha? Kahit na sabihin mo hindi naman sila mahirap, ano? Abay, ano bang nag-fast food ka pa daw? Ang gusto talaga ng mga magulang ko is to really work hard for the money that you earn. Kaya nung high school, nagtrabaho ako sa isang fast food restaurant. Right. Oo, for 3 years. Okay. So hindi ako humingi ng pera sa magulang ko during the summer breaks. Tapos bumibili ako ng Sperry Top Cider. Bumibili ako ng plaka. Okay. Oh, kasi yun ang aking mga kapritsyo when I was in grade school and high school. My parents are so grounded. So, they never spoiled me. Lahat ng mga damit ko, lahat ng mga laruan ko, hand-me-down from my siblings. Hindi ba? Kung gusto kong bumili ng bagong damit, or yung dating yung mga G.I. Joe na binibili mo sa Nepomart, sa Angeles City, Yes. yung mga PX goods, savings ko yon. Ayun. Oo. Saan naman galing yung nagluluto ka pa ng fruitcake? Alam mo, paano mo, saan mo Rico, na-research yan? ano yan? Oo, Nagluluto ka talaga? Yung mami ko, meron siyang magic fruitcake recipe. So my mom had that special wine and special fruits na linalagay niya sa fruitcake. So ang ginawa ko, sinabi ko, Mami, baka pwede kong pagkakitaan to. Gumawa ko ng 100 fruitcakes. Tapos binenta ko ng 150 pesos. Ang patong ko, 75. Aba! Oh, di ba? So kumita ako. Oh. Pwede kong bilhin yung mga plaka ko. Ayun, at saka mahilig yung mga ka talaga. sapatos. Mahilig ka talaga sa plaka at sapatos. Oo, at saka yung mga aking mga faded glory at saka nick-nick. Huwag kalimutan ng Bang-Bang. Bang-Bang. At Fiorucci. Tama. Ayun. So, they would give me like 30 pesos a day. Hindi ba? Para sa aking lunch at saka merienda. I would save that. Minsan hindi na rin ako kumakain.